Trucks allowed to park here? What is that? Trucks allowed to park? I think so. You should be good. Just gonna grab some grocery. Yeah, you're good. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Pepper spray. Good morning mga choy, mga chay. Good morning internet, good morning viewers. Nandito pa rin ako ngayon sa East Moline, sa John Deere Works. Now, dami naghihintay. Mag-open sila. Then try ko rin mag-check in online, pero wala pa, hindi pa pwede. Too early to check in at TSL Harvester. Anyway, merong sasagutin tong comment ng some viewers. Okay, si Fitapalis. Another haul from John Deere, may issue yan ngayon kay Trump at ilipat ata yung plant sa Mexico kasi mas murang labor cost pag natuloy. 200% tax. Ingat po sa biyahe at sana nga po maayos ang daan. God bless and pray before you drive. Yeah, totoo yun. Napanood ko sa TikTok, sa YouTube, na lilipat sila ng location. I think yung John Deere sa Ottumwa, kung saan nag-pick up din ako ng baler doon, yung kita nyo yung sa mga, yung nandito sa Canada, yung mga damo na nirorolyo, binabalot ng puti, doon pinipick up sa Ottumwa. Doon ang paggawaan. Iba din ang paggawaan ng sprayer sa may Iowa. Sa may Iowa din, yung mataas ang gulong. Iba din ang paggawaan ng mga traktor, yung ang gulong naman ay parang tangke, yung trucks. Iba din ang paggawaan nitong harvester, itong combine. So iba-ibang planta. Ngayon napanood ko nga na magsha-shutdown sila dito sa Amerika at lilipat sila ng Mexico. Yun ang balita. Kasi tama nga sinabi ni Madam na mas mura ang labor cost sa Mexico. Ngayon, ang daming mawawalan ng trabaho dito sa Amerika. Kalahin mo ilan ang trabante dito sa John Deere, ilang trabante sa Ottumwa, ilang trabante dito sa Moline, diba? Ang daming John Deere dito. So dahil mas mura ang labor cost sa Mexico, mas makakatipid sila sa labor. Kasi once ang kumpanya, isang malaking company na, papasok na yung onion, may mga onion eh. Ngayon magre-request na yung mga workers na taasan lang sweldo. Magwiwilgayan sila pag hindi nagustuhan. Hindi na ibigay sa kanila, magwiwilga. So ang company, instead na tuloy-tuloy yung production, may stop, titigil dahil walang mga workers, dahil nga humihingi sila ng aumento. Siyempre hingi ka ng aumento dahil sa taas na rin ng inflation ngayon, sa taas na ng mga bilihin ngayon, kulang na yung sinasahod ng mga trabante. So ngayon siguro itong John Deere nag-decide na doon na lang itapon sa Mexico ang planta lahat dahil mas mura doon. Pwede siguro nang sahuran ng Meksikano ng $15 an hour. Tuwan-tuwa ng mga yon, di ba? Dolyares or peso. Kasi may isang company din ng Caterpillar na nandoon sa Mexico ngayon. Parehas ang mura ang labor cost, but the same product, the same yung quality na gagawin. And ang tanong niyo siguro sa akin ngayon, paano kayo makakapag-pick up? Hindi namin alam. Baka ipapasok ng mga Meksikano, kukunin namin sa Amerika, ganun. We don't know. But meron kaming na-receive from our president dito sa Q-Line na expect by March, napaka-busy. Ang daming load na hahakutin ng mga farm equipment
papuntang Canada dahil hindi pa nag-effect or na-suspended pa yung tariff ni President Trump. So lahat ng mga dealership sa Canada na kailangan ng ganitong equipment habang wala pang tariff na naka-implement, hataw kami ngayong bumabiyahe, mga drivers. Kaya this is my second time na bumalik ngayon dito sa East Moulin para mag-pick up ng combine at dadalhin sa yard ng Q-Line, lalagyan ng gulong, i-deliver sa customer. Kasi hindi siya pwedeng i-direct sa customer dahil yung mga gulong nasa Q-Line pa. Ibang naghahakot ng gulong, sa amin yung equipment lang, yung isang buong equipment. So kaya ngayon busy kami, pabalik-balik sa Waterloo dito dahil naghahakot kami ngayon ng mga equipment. I think bukas na sila. Should we sit like that? Yeah, right to the outside of the cup there. What's that? What's that? Yung iba hindi naglalagay dito, nakikita ko sa loob nila. Dito sila nag-hook ko.
Thank you. Ilang minutes? Saglit na no. Oh, saba, pasensya na. Saba siya. Ito maliit. Maliit lang to, S7. Pwede ikarga sa step deck.
Huh. Okay, that's it guys. Ang iba dito nagsisecure, pwede din dito. But maganda kasing pwesto dito dahil mataas siya, yung downforce niya talagang lapat na lapat. Kasi kung dito ka magsisecure, wala eh, tumbalubo siya. Okay, pwede dito, pwede dito, pero napakababa, magalaw. So maganda kung meron kang ganitong shackle malaki. Uno pala to, uno, kasi mataas siya ng konti. Tapos yung downforce niya, kailangan may downforce. Hindi ka pwedeng maglagay lang ng nandito lang sa bababa dahil ano to. Anyway, pipicturean ko yan. Ang damage oh. That's it. Yeah, the same load. Walang pinagkaiba. Hakot kami ng load ngayon. GoPro. Saglit lang no. Kasi alam mo na yung gagawin mo eh. So iiwanan ko rin naman siya dito sa labas dahil pupunta ako sa labs shower. And then Costco. Nawala yung isa kong maliit na 200 pound. Tara, labas na, nakaka-personal convenience lang ako para hindi siya gagalaw eh.
sila may mga gulong kasi pagka unload niyan kakabitan agad ng gulong. Mga choy, iwanan ko muna yung aking trailer dito dahil mag-shower ako, laba, then punta ng Costco as I said, no? So iwanan ko muna siya, binaba ko ng airbag. Meron din isa dito nakatulad ng aking load, X9 Tridem, but pwede siyang tandem dahil pwede siyang ma-flip. Anyway, kinuha ko na lang yung aking mga flag dahil I don't trust. Iba kami ng situation. Iba yung secure ng load niya, 4 lang sa gilid, wala siya doon sa pinakadulo. I mean dito sa ilalim, wala siya dito. Nakikita niyo 4 na sa likod niya. Then ganoon din sa kanyang side, the same with mine. So yeah, babalik ako ito mamaya pagkatapos ng aking mga gagawin. Kailangan ko muna mag-shower and maglaba. Parking tayo dito sa mga bobtail. Mga chay, buti nakakuha agad ako ng spot. Meron pang isang bakante, so hindi na ako nagtagal ng matagal. Pagka-park ko kanina, pag-book ng shower, meron agad bakante. Iwanan ko muna ito aking labahin. Mamaya ako maglalaba pagkatapos kong mag-shower. Eight 4-1-2-8. Buti meron akong nakuha agad na shower. Hindi masyadong busy. May isang bakante. Saan ang nila? So now mga chay, pastilan. Wala palang laundry dito sa loob ng Loves. Kaya bit-bit ko ulit yung aking mga tubal. Lilipat ako dun sa Flying J para mag-laundry. Kasi hindi pwedeng hindi ako mag-laundry dahil wala na akong mga damit. Lipat lang ako sa kabila para swabe ang dating. Okay, tapos na ako maglaba mga choy. Maabot din ng 2 oras, 2 hours and a half I think. 1 hour, 24 minutes. Umabot ng 2 oras. So anyway, tapos na ako dito. Ngayon, pupunta naman tayo sa Costco. This is my second time na pumasok sa Costco
sa Amerika. First time, kasama ko yung tita ko sa Sacramento. Nasa Torque pa ako nun. Isinama niya ako sa loob. Ang laki, daming bilihin. Binilhan niya ako ng manok. First time ko nakatikim ng manok ng Costco that time. Now, sabi ng asawa ko, pwede daw gamitin yung aking Costco card, executive member, sa Costco sa Amerika, which is tama naman, pwede. So hanapin ko lang from here yung pinaka main entrance nila. Sana pwede ang truck. 74. Okay, input ko lang yung coordinate. (41 575 037) 41 575 037 090. Kinuha ko yung grid coordinate, longitude latitude 846. Okay, Costco Davenport. So first time nyo makikita ang Costco sa loob. Sana payagan tayo mag-vlog, or sana hindi ako masita na mag-vlog doon. 12 kilometers from here, so 10 Please drive minutes. to highlighted route. What? Okay, I think so. Tara, punta tayo ng Costco. Charge ko lang to dahil lubat na, para hindi tayo mag... Uy, 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 uy. Okay, ano? Personal conveyance. Baka gagalaw yung oras, mamama. Ay nako, pag gumalaw yung oras ko, wala na. Tapos na naman, magbabago na naman ako ng reset. Sana pwedeng pumasok ang truck. In 800 meters, turn right on unpaved road. Okay. Parang ako lang yung truck na pumapasok dito. Wala namang sign na no truck, no entry. Nako. Turn right on unpaved road.
Turn parada, right, guys. then take the first right. So, malaki yung aking truck. Trucks allowed to park here? What is that? Trucks allowed to park? I think so. You should be good. Just gonna grab some grocery. Yeah, you're good. Gagamitin ko itong Costco ng Canada. Pwede naman daw yun. Ang pinaka-purpose ko talaga pumunta dito sa Costco is yung kutsara na plastic. Kasi halos ang ginagamit ngayon sa Canada ay more on parang kahoy na kutsara. Hindi siya maganda. Ang gusto ng aking asawa maghanap nung plastic na matibay. Ang laki ng Costco nila, guys. Laki ng Costco nila. Ibang iba sa Canada. LED lights. Magkano to? Koda. $27, $30. Bili kaya ako ng isa. Yun. Mga $35 ang isa. Yung Costco dito parang style ng SNR sa inyo dyan sa Pilipinas. So kailangan ko nito floodlight. Yan ang result niya. So pwede siyang ma-adjust. Okay. May sensor siya. That's good. $28 USD. Meron nga dito, mas mura siya, oh. Osmo Pocket 3 gimbal, $500. Okay. Combo na siya. Bundle include charger, tripod, 64 GB. Oh, ito drone. Ang drone ay Mini 4 ay $749. So nakasell sa Costco sa Canada 1,200. But hindi ito kailangan ko dahil gusto kong mag-upgrade ako ng drone ay yung mas malaki na drone. Yan, 4 yan. Insta360 8K, how much? $499, $500 dito sa US. Ano to, bundle? Yeah, meron ako nito. Hindi ko siya kailangan. Iba ang kailangan ko. PS5 $579. Hindi ko rin siya kailangan kasi iba ang kailangan ko. 85 inches. Wow, parang sinihan yan, no? Neo QLED 4K. Ito yung maganda pag naka 4K kayo sa inyong TV. Yung aking vlog ngayon ay naka 4K lahat halos. Kaya napakalinaw tingnan ninyo sa inyong mga 4K kung meron kayong 85 inch or 75 inch na TV. Dahil lahat ng aking video ngayon ay naka 4K. This one is $1,499 LG OLED. Ganda rin siya. Pero hindi ko rin siya kailangan. 79. Mahal naman ito, Philips. Sunshade. Yan o. Ito yun. Yan pantrabaho, Hydra leather work gloves. Yeah. Magkano kaya ito? Saan na ito kinuha? Auto grip. Auto grip is $9. Ito yun. So madaling masira ito. Ito siya. Hydra water resistant. Ito ang wala sa Canada, yung may mga alak na tinda sa loob ng Costco. Walang ganito doon. Bawal. Isa lang ang tindahan doon sa alak sa Canada, yung Liquor Mart. Pero dito sa Costco meron silang mga daming tindang alak. Tennessee Whiskey. Dami, oh. Mas mahal dito.
Mas mura sa duty free. Anyway, hindi dito ang aking hinahanap. Wala dito. Okay, kagaya nito. Pepper spray. Wala to sa Canada. Bawal to sa Canada. Bibili ka nito doon sa may pinagbibilhan eh. Kalimutan ko lang yung tindahan. But dito sa US, meron. Nakalagay ay made in the USA. Pepper spray. Eye, nose, and mouth. So active ingredients, meron siyang sili. Unlock the block. Yeah, meron siyang sili. Maganda to. Bibili ako nito. Meron din, ito hindi kasama sa budget, but meron silang Fantic times 1000 mix cordless handheld vacuum cleaner. The price is $40. But kailangan ko to dahil sa aking truck at sa car. Chargeable siya, but sana malakas, no? Pero check ko muna sa phone kung magkano yung cordless sa Amazon, kung mas mura. Nga, check ko nga. Okay, may nakita ako sa Amazon, $29. Cordless siya, yun, no? Yun. 4-in-1 vacuum held. Ano to siya? 4-in-1 multifunction. Ito cordless vacuum, pang car din siya. 1900 PA brushless powerful car vacuum cleaner, low noise. Ito na lang. Kaya minsan i-match natin yung price sa Amazon at saka dito. So order ako nito sa Amazon. 4-in-1 siya. Nakalagay 4-in-1, and this one is 4-in-1. Amazon ako mag-order. Okay, nandito naman ako ngayon sa Grips, mga produce. That's $6, $7. Isang piraso. May manguya lang sa biyahe. Kailangan ko lang saging. Strawberry. Strawberry. That's it. So nandito naman ako ngayon sa Manukan, Pambaon. Grade A chicken, no preservatives, no artificial flavors, no artificial colors. Ang laki ng manok, grabe. Yeah, kunin ko na. Grabing laki. Ano lang siya, $4, around $7. Oh, Gatorade. I need Gatorade, guys. Paano Gatorade? Orange per bottle. Yeah. Laki dito. Pero wala masyadong tao eh. Hindi siya masyadong crowded. Pero kukuha ako nito. Maganda to pang dehydrate. Okay, tara na. Yung kutsara na lang ng asawa ko, yung pinakabili niya. Yun na lang yung kulang. Okay guys, nandito na ako sa area na pinapahanap niya. Tinidor at kutsara na plastic para sa pag may mga okasyon, alam niyo na. Wala man. Sorry. Wala. Ito yung pinapabili ng aking asawa. So kukuha ako ng 3 set, 3 tinidor, 3 kutsara. So bawat isang set lang pala. 3 lang pala kasi isang set na pala to. 120 na forks, 120 na spoons, and 60 knives. So ito na, kukunin ko lang yung aking cart. Nakita ko rin. Kaya na ako pa pinaghahanap eh. Ikot ako ng ikot dito kasi yung una kong nakita yan ay kulay dilaw yung karton. So ngayon iba na ang karton na pinaglagyan. Yun lang talagang pinunta ko dito sa Costco. Yung kutsara na yan.
dahil magbe-birthday yung aking anak by the next month, August, ay kailangan namin ng maraming kutsara na plastic. Sa mga baso meron na sa Winnipeg. So this is it. So $15. So around mga $18 ang isang karton. Text ko muna kung ilan ang kailangan niya. Alright guys, so ito na. Ito lang yung pinabili niya kasi wala ito sa Canada. Okay, so dalawa sa amin, isa sa aking tiyahin, sa aking pinsan. So around $20, mga $18. Pero magandang klase siya, matigas, crystal clear. Yeah, cubiertos. Hindi ka na makakita nito sa Canada guys, believe me. Wala nang tinda niyan sa Costco, sa Walmart, walang tindang ganyan. Sa Amerika lang meron yung ganitong klaseng mga cubiertos, mga fork and spoon. Lalo pag may mga birthdihan, kailangan nyo ng mga plastic. So anong gagawin? Ay lumuwas kayo from Winnipeg, tumawid kayo ng border para bumili ng cubiertos. Okay, check muna tayo lahat. Ito yung akin na pamili lahat, no, bago ako mag-check out. Ito, this is $39, $26, $16. May sapatos na mumurahin, pagkain, manok, saka ito. Then that's it, siguro na mga sa $250 USD. 2 weeks. Hi there. Hi there. Thank you. Say hi. Janice. There you go. Have a good night. Thank you. We have pepper spray. Yeah, That's cool. yeah, for my kids. There you go. Yeah, definitely. Tumingin siya. Saan ba ako pumasok kanina? May para po sila guys. Problema ko ngayon, nasaan ang truck? I think somewhere here. Yun. Natapos din. Oh, ma'am. Kung sa peso to, ang price niya ay nagre-range around 10,000 peso. Ito lang yung pinamili ko, ito lang yung mga pinamili ko. Pero yung price niya sa USD ay ganon, pero ang price niya sa peso ay 10,000. Grabe, mahal pala. Anyway, ito na ako sa aking truck. Lubat na ako sa aking GoPro guys. Ang dami nito kung saan ko paglalagay itong mga gamit na to. Woo! There you go guys. Anyway, nag-grocery dito sa nag-grocery dito sa Amerika. Ay, kaya ko na itong mga gamit ko. Anyway, ito yung pinakagusto ko sa lahat, pepper spray. Okay, meron ako nitong isa lagi sa bulsa sa aking anak para sa safety nila. Wala ito sa Costco ng Canada, hindi binibinda to. Merong isang shop, merong isang tindahan kung saan binibinda lang to. Kalimutan ko dyan sa Canada. Bear spray naman yun tawag doon. Ito, pepper spray. So sakit to sa mata, sakit sa ilong, sakit sa sa bibig. 16 feet yung niya, distance. Maximum strength, talagang anghang. Contains UV dye, yung maano yung mata mo para mabubulag ka. Same ingredients used by law enforcement, the same. So good thing nakita ko dun sa ilalim. So at least meron ako itong isa sa bit-bit lagi sa bulsa, just in case may atake. May atake sa likod. Ito yung pinakagusto ko sa lahat na nakita ko. Yan yung pinaka-purpose doon sa pagpunta ko dito.
Again, dito sa Costco, yung mga Cubiertos na pinapabili ng aking asawa. Yun lang. Then bumili ako ng mga tubig and mainom, prutas, pagkain, manok. It's good. Tapos na yung aking visit tomorrow. Then mag-drive na ako ng umaga. Meron akong permit. Then I'll see you guys sa highway. Hanggang dito na lang. Keep safe and pag-amping mo pirme. Good night.